Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, alalahanin mo ang iyong awa at pagmamahal, at sa iyong paglingap gawin mong banal kaming lahat, na siyang dahilan kaya't dugo'y dumanak, mula sa iyong nagpakasakit na anak, upang pagsaluhin kami sa piging ng pagkabuhay na kanyang itinatag, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayoy marami rin ang mga bansang magugulantang, pati mga hari, pag siya'y nakita, ay matitigilan. Makikita nila ang di nabalita kahit na kailan, at mauunawa ang di pa narinig ninuman. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapo ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin. Para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya'y parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog
Dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamon niya. At sa mga hampas na kanyang tinanggap, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa Kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamunti man. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili, at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan, at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang
ingatan mo nang hindi na malupig sa mga kamay mo. Habilin ko ang buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Lahat kong kaaway ay humahalakhak, pati kapitbahay ako'y hinahamak. Dating kakilala ay nagsisiilag, kung masalubong ko ay nagsisiiwas. Nilimot na akong tulad ng namatay, di na pinapansin, parang yagit lamang. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Subalit, o Poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig na sinumang tao. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod sana ay lingapin, ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. O magpakatatag ang mga nilikha, lahat ng sapoon ay nagtitiwala. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Pagbasa mula sa sulat sa mga Ebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos.
Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinuko. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kaniyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batisedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kaniyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseyo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. Tugon nila, sinabi niya. Ako, si Jesus. Kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong,
Sino nga ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. Sagot nila, Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga tao rito. wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kaniyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang tainga ng aliping yaon na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas na biyenan ni Caifas, na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caifas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang mga alagad nito, kaya't nakapasok siyang kasama si Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote at kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng dalaga, Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong yan? Hindi. Sagot ni Pedro, maginaw noon kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kaniyang mga alagad at sa kaniyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroon. Bakit mo sinasagot ang ganyan ang pinakapunong saserdote? Tanong niya, sinagot siya ni Jesus. Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nanggagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caifas, ang pinakapunong saserdote. Samantala naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit, siya'y tinanong nila, Hindi ba't alagad ka rin ng taong yan? Hindi. sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinigpasan niya ng tainga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatwa ito ni Pedro, siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caifas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong, Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? sumagot sila,
Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan. sumagot ang mga Hudyo. Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok ulit sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya, sumagot si Jesus. Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari? Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi! sigaw nila. Huwag siya, kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan, kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumalapit sa kanya at ang wika. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! At siya'y pinagsasampal. Lumabas ulit si Pilato at sinabi sa kanila, Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. At inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Ipako siya sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. sumagot ang mga Hudyo. Ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay, sapagkat siya nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Taga saan ka ba? Subalit, hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Ani Pilato, Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? at sumagot si Jesus. Kaya mo lamang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinahangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong iyan,
hindi ka kaibigan ni Cesar. Anumang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma. Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Pasko at mag-ikakalabing dalawa ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang inyong hari. sumigaw sila. Patayin siya! Patayin! Ipa sa krus! Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagi dako ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama ang dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ibinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo, nasusulat sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus, kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato. Ang naisulat ko'y naisulat ko na. Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-uusap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Magsapadala na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsasapalaranan. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleophas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. at sinabi sa alagad, Narito ang iyong ina. mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan sa kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, Naganap na. iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil takot siya sa mga Hudyo at pinahintulutan naman siya ni Pilato. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mera at aloy. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri Pinupuri ka ka namin, namin, Panginoong Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sobra-sobra. Hindi ko po tinutukoy yung tirik ng araw ngayong hapon na ito na kanina pa siguro po natin na pinagtitiisan habang tayo'y nakikinig sa 7 huling wika, no? Sa 7 palabras ng ating Poong Jesus Nazareno. Ang tinutukoy ko po rito ay ang sobra-sobrang karahasan na inilarawan sa atin ng mabuting balita. Taon-taon, ulit-ulit nating pinakikinggan. Pero sana nararamdaman natin iyong nakalarawang karahasan na nangyari sa huling mga sandali ng ating Poong Jesus Nazareno. Hindi lamang iyong bawat latay, bawat sugat, bawat patak ng dugong dumanak sa landas patungo sa krus. Kung tutuusin, mababaw pa yun. Dahil sa ating pagsasalaysay, may mga mas malalim pang karahasan. Ang karahasan na kung saan binaluktot, pinaikot-ikot ang katotohanan para lamang maipapatay ang ating mahal na Poon. Yung mga nagsasabing
Susundan namin kayo, Panginoon, hanggang sa huli. Pinalitan ng karahasan ng pagtanggi. Hindi. Hindi ko kilala yan. Ang mga taong pumuri sa Kanya at kinilala ang kabutihang gawa Niya, tinanggap Siya bilang Mesiyas, bumaliktad din sa karahasan ng akusasyon. Dapat siyang mamatay, ipako siya sa krus. Naririyan din ang karahasan ng pagkamatay sa isang marahas na paraan, kinikilalang isang kriminal. Napalagay ko'y isang karanasan o mga karanasan na lahat tayo naging bahagi. Naranasan naman nating maloko, maiwanan. Kanina yung mga nagbahagi, mawalan. Na para bang wala nang matitira sa bukas. Ito yung karahasan na hinarap ng ating Poong Jesus Nazareno. Ito yung karahasang bahagi ng ating buhay na para bang paulit-ulit na nangyayari. Nagiging bahagi ng ating kasaysayan. Sa mga panahong akala natin ay sa bawat hakbang natin magiging mas maayos ang mundo, magiging mas maayos ang ating buhay. Sa mga hindi inaasahang pagkakataon, bumabalik tayo sa ating mga paghihirap. Sa bawat pagkakataon, bumabalik din tayo sa ating mga pagkakamali. Bumabalik din tayo sa paikot-ikot at paulit-ulit na karahasan. Pero ang tugon sa araw na ito ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, sobra-sobra. Sobra-sobrang pag-ibig. Maaari niyang balikan ang lahat ng umakusa sa Kanya. Maaari siyang magkaroon ng kapangyarihan para ipakita na lahat kayo mali. Maaari niyang sabihin sa mga humagupit, sa mga nandura, sa mga umiwan at nang iwan sa Kanya, yari kayo sa akin pag ako'y muling nabuhay. Maaaring balikan ang karahasan, ang mali, ng isa pang pagkakamali. Pero anong naging tugon ng ating Poong Jesus Nazareno? Nanindigan sa katotohanan ng kung sino siya. Nanatili, nasundin ang kalooban ng Ama. Tinanggap ang lahat ng masasakit na paratang na salita. Nakipagkaisa sa lahat ng nakararanas nito. At dinala niya ang lahat ng sakit, lahat ng karahasang ito tungo sa kamatayan sa krus. Nang sa gayon, ang lahat ng gumawa ng mga ito ay mapatawad, mabigyan ng bagong pagkakataon. Nang sa pamamagitan nito, isinusumpa, ipinapangako niya na kung tayo man ay dumaan sa ganitong kasakit na karanasan, hindi tayo nag-iisa.
Sobra-sobra dahil hindi kailangan. Sobra-sobra dahil buhay ang inialay. At ito po sana yung maaari nating pagnilayan ngayon. Na sa lahat ng maling ating maaaring gawin, na sa lahat din ng mga nararanasan nating paghihirap, ang tugon ng Diyos, pagmamahal. Ang tugon ng Diyos, pag-unawa. Alam niyo po, sa Tagalog may tawag doon, pero itong salitang ito ay hango naman sa Ingles. No? Itong pagmamahal na ito, masasabing radikal. No? Na yung literal na ibig sabihin nito, galing sa mismong ugat. Galing sa pinakailalim na bahagi ng ating loob. At ano yun? Itong pagmamahal na handang magbigay. Walang hinihingi. Walang kondisyon. Kasi po, madalas sa ating buhay, marami sa nangyayari sa atin palitan. Ito yung kapiraso ko. Pero, hihingi rin ako ng kapalit. No? Magbibigay ako ng oras sa'yo, sana naman bayaran mo ko, di ba? Magpapautang ako sa'yo, sana naman balikan mo. Magpupundar ako sa'yo, sana may maipapalit ka para rito. Kahit yung ating mga pagmamahal, no? Mga kabataan, gustong-gusto nagpapalitan ng message. No? May magagalit pag hindi nag-reply. Yung mga nasa negosyo, gusto lagi may pagkakitaan. Pero pagdating sa mga mahahalagang bagay, pagdating sa mga bahagi ng ating buhay na kung saan kasama yung pagkilala sa sarili, yung pagkilala sa halaga, yung pakikipag-ugnayan natin sa ibang tao, yung tunay at sobra-sobrang pagmamahal, walang hinihingi, buong ibinibigay. Ang sobra-sobrang pag-ibig ay nagsasabi na patuloy pa rin akong uunawa sa iyo. Patuloy pa rin akong magsusumikap na pagbutihin natin ang ating relasyon. Kahit sa puntong minsan, kailangang sabihin ng masakit. Kailangang sabihin ng totoo. Kailangang itama ang mga pagkakamali. Ang sobra-sobrang pag-ibig ay nagsasabi, bagamat alam nating may mga bagay na ulit-ulit mangyayari, patuloy at patuloy pa rin iaalay ang sarili. Patuloy at patuloy pa rin gagawin ang mabuti. At ito ang ipinagdiriwang natin ngayon. Hindi ang karahasan ng kamatayan, pero ang buong buo galing sa pinakamalalim na bahagi ng loob na pag-aalay ng sarili ng ating Poong Jesus Nazareno para sa atin nang tayo'y magkaroon ng buhay. Mahal na Poong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin.
Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-aalay ni Hesukristo, tayo ay nagkakaroon ng lakas ng loob na idalangin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan. Para sa banal na simbahan, Magsiluhod po ang lahat. para sa banal na simbahan, idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkupkup, pagkakaisa at pagtataguyod. Ang mga kaanib nito sa sansinukob at upang tayo bigyan ng pamumuhay na matiwasay para makasamba tayo sa Diyos Ama nating makapangyarihan. Sa Jesucristo, kami sumasamo sa iyo, Diyos Ama ng mga tao, pakiusap ay tingin mo, kahilingan namin ito. Ama naming makapangyarihan, sa katauhan ng anak mong si Hesukristo, inihahayag mo ang iyong kadakilaan sa lahat ng mga tao. Lingapin mo ang iyong mga ginawa dahil sa pag-ibig upang ang iyong sambayanang laganap sa buong daigdig ay mamalaging matatag sa pananampalatayang iyong bigay para sambahin ang banal mong ngalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Para sa Santo Papa, idalangin natin ang ating banal na Papa na si Francisco, na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang bigyan siya ng kalusugan at mahabang buhay para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayanang ipinagkatiwala para paglingkuran. Magsiluhod po ang lahat. Kaisa ni Jesucristo, kami sumasamo sa iyo, Diyos Ama ng mga tao, pakiusap ay tingin mo, kahilingan namin ito. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahan umiiral ang sanlibutan. Paunlakan mo ang aming kahilingan na iyong lingapin si Papa Francisco na iyong hinirang para kami pangasiwaan upang ang sambayan ng Kristiyano na iyong pinamumunuan ay mapamahalaan niya ng may kaunlaran sa pananampalataya at gawang kabutihang iyong inaasahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Para sa kaparian at lahat ng kaanib ng simbahan,
Idalangin din natin si Jose na ating obispo, gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari at mga diakono at ang tanang kabilang sa sambayanang Kristiyano. Kaisa ni Jesucristo, kami sumasamo sa iyo, Diyos Ama ng mga tao, pakiusap ay tingin mo, kahilingan namin ito. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, ang iyong espiritu ay nagpapabanal at nagtataguyod sa buong simbahan. Dinggin mo ang aming pagluhog para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong kagandahang loob sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Para sa mga inihahandang tao sa pagbibinyag, idalangin din natin ang mga inihahandang tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos, Ama naming makapangyarihan. Para sa tubig ng binyag, sila'y muling maisilang sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at sa ikapagkakamit ng pakikisalo kay Jesus na poong mahal. Kaisa ni Jesucristo, kami sumasamo sa iyo, Diyos Ama ng mga tao, pakiusap ay tingin mo, kahilingan namin ito. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, lagi mong pinauunlad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang. Sa pananampalataya at pagkaunawa ay magkaroon nawa ng pag-unlad ang aming mga inihahanda sa pagbibinyag upang sa muli nilang pagsilang bilang binyagan, sila'y mapabilang sa mga kaanib ng iyong angkan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, idalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Hesukristo na nanalig upang marapati ng Diyos Ama nating makapangyarihan na sila'y tipunin at lingapin sa isinlang sambayanan. Kaisa ni Jesucristo, kami sumasamo sa iyo, Diyos Ama ng mga tao, pakiusap ay tingin mo, kahilingan namin ito. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming makapangyarihan, tinitipon mo ang mga nawalay at tinatangkilik mo ang mga nagkakatipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang mga kabilang sa kawan ng iyong anak na sa iyo itinalaga sa buklod ng iisang binyag upang sila'y magkabuklod sa buong pananalig at sila'y magkapisan sa buklod ng pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Para sa mga Hudyo, idalangin din natin ang mga Hudyo na unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo upang ipaloob niya sa pag-ibig sa kanyang ngalan, sila ay umunlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. Kaisa ni Jesucristo, kami sumasamo sa'yo, Diyos Ama ng mga tao. Pakiusap ay tingin mo, kahilingan namin ito. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa tanang sa kanya ay sumilang. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan upang ang mga tao na iyong unang hinirang ay pagindapating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Para sa mga di sumasampalataya kay Kristo, idalangin din natin ang tanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang tahakin nila ang landas ng kaligtasan na nililiwanagan ng Espiritu Santo. Kaisa ni Jesucristo, kami sumasamo sa'yo, Diyos Ama ng mga tao. Pakiusap ay tingin mo, kahilingan namin ito. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang mga hindi pa nananalig sa iyong anak ay makatuklas sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas. At kaming sa pag-ibig mo ay laging umuunlad. Sa pagmamalasakit, sa tanang sa iyo'y humahanap, ay maging mga saksing mapapaniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos, idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang pagindapatin sa Kanyang makadulog sa paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. Kaisa ni Jesucristo, kami sumasamo sa'yo, Diyos Ama ng mga tao.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng mga tao upang lagi kang hanapin at pag natagpuan kay masiyahang walang maliw. Ipagkaloob mong kahit may mga di ka nais-nais na balakid, mabanaagan pa rin ng tanan ang mga pahiwatig ng iyong pag-ibig at matanggap nila ang mga gawang kabutihan ng mga sumasampalataya bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ang Diyos na totoo at aming pinanggalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Para sa mga umuugit sa pamahalaan, idalangin din natin ang mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuugit sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay itaguyod ng apang may kapal, alinsunod sa kanyang kinalulugdan, sa ipagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng tanan. Jesucristo, kami sumasamo sa'yo, Diyos Ama ng mga tao. Pakiusap ay tingin mo, kahilingan namin ito. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, nasa iyong kamay ang adhika at karapatan ng tanan. Tunghayan mo ang mga namumuno sa aming pamahalaan upang sumagana ang tanan sa sanlibutan, sa ipagkakamit ng kapayapaan at ikapapanatili ng kalayaan, na ikaw ay sambahin alinsunod sa iyong loobin, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Para sa mga tanging pangangailangan, idalangin din natin mga kapatid, sa Ama nating makapangyarihan, na sang sanlibutan ay maibsan ng tanang katiwalian. Ang mga karamdaman ay malunasan, ang kagutuman ay maparam, ang mga nasa piitan ay lumayang tuluyan, ang mga naaapi ay mahango sa kawalang katarungan, ang mga naglalakbay ay malwalhating sumapit sa paroroonan, ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan, ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan, at ang mga nag-aagaw buhay ay matiwasay na mahimlay. Kaisa ni Jesucristo, kami sumasamo sa'yo, Diyos Ama ng mga tao. Pakiusap ay tingin mo, kahilingan namin ito. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, binubuhayan mo ng loob ang mga nasa kapighatian
Pinatatatag mo ang mga may mabigat na pinapasan. Paunlakan mo ang mga kahilingan ng mga dumaraing dahil sa maraming mga pinagtitiisan upang bawat nasa kagipitan ay magkamit ng kasiyahang madama ang iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Para sa pagsugpo sa laganap na salot. Idalangin natin ang dagliang pagsugpo sa salot na dulot ng COVID-19 na nakapipinsala sa buong daigdig upang pagalingin ng Amang makapangyarihan ang mga may karamdaman, patatagin ang mga kumakalinga sa kanila, at tulungan tayong lahat na maging matatag sa pananampalataya at pagmamalasakit. Kaisani Jesucristo, kami sumasamo sa iyo, Diyos Ama ng mga tao. Pakiusap ay dinggin mo, kahilingan namin ito. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, pinagmumulan ng lahat ng buhay, kalusugan at kagalingan, tunghayan mo nang may habag ang sandaigdigan na ginugupo ng karamdaman. Ipagsanggalang mo kami sa gitna ng matinding pagsubok na aming kinakaharap at sa iyong makaamang pagkalinga, dulutan ng kagalingan at kaginhawahan ang mga may karamdaman. Palakasin mo ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamtin ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumunawa na, at gawaran mo ng kaganapan ang aming pagsisikap na masugpo ang salot na ito. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Para sa kapayapaan sa mundo. Idalangin natin ang kapayapaan sa mundo at sa mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan, lalo na sa Ukraine, upang ipagadya ng Diyos ang mundo mula sa lahat ng karahasan at hindi tamang paggamit sa kapangyarihan, at upang ang lahat ay mamuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Kaisani Jesucristo, kami sumasamo sa iyo, Diyos Ama ng mga tao. Pakiusap ay dinggin mo, kahilingan namin ito. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahan ay nagaganap ang mga pangyayari sa sanlibutan. Ipadama mong ikaw ay kapiling namin sa pagdarasal at ipagkaloob mong umiral ang kapayapaan araw-araw upang ikalugod naming walang humpay ang pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Para sa pambansa at panglokal na halalan.
Indalangin natin ang papalapit na pambansa at panlokal na halalan upang tunay na maghari ang kalooban ng Diyos na siyang gumagabay sa lahat ng bansa. Kaisa ni Jesucristo, kami sumasamo sa'yo. Sama na araw, pakiusap ay dinggin mo, kahilingan namin ito. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, pastol ng aming kaluluwa at tagapagligtas ng sanlibutan, ang politika ay iyong kaloob sa amin, isang paanyaya upang maglingkod sa iba at lumago sa kabanalan. Gabayan mo ang politika sa aming bansa, katulad ng paggabay mo sa amin. Nawa ang aming politikal na pakikilahok para sa mga botante at kandidato ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyong mahal na ngalan at matulungan din kaming yumabong sa kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ating parangalan ang krus ng ating Panginoon. Sa krus dumaloy ang kanyang dugo. Sa krus tayo ay kanyang tinubos. Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay. At ipagdangal ang ating poong may kapal, Ama na bukal ng buhay, anak na siya nating daan, Espiritu ating hanap. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay.
Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay. Purihin at ipabangal ang ating poong may kapal. Ama na buhay ng buhay, anak na siya nating daan, Espiritu ating tanggap. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Palad na krus na banal, tanging maaasahan, ikaw lamang ang hinilingan ni Jesus na poong mahal, na sa'yo'y napapayuhan. Magsiawit tayong lahat, at tagumpay ay ilahad ng Mesiyas na naghirap. Pag-ibig niyang inihayag, sa krus ang siyang nagligtas. Mapalan ang krus na banal, aming maaasahan, ikaw lamang ang iniligan ni Jesus na poong mahal, na sa'yo'y napapayuhan. Ang mga unang magulang ay sumuway sa may kapal. Ang manunubos ng tanan ay sumunod ng lubusan, ng patawad ay makamtan.
gamit ang krus, dakila, sangayon sa panukala, na tayo ay mapalaya. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang nakahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi nga ipinagkait, nanawag sa mundo, nagdusa't dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos ay ultimo sa isang tulad ko, masuwayin sa nais mo. Di man pansin, dakilang pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po,
sa pag-ibig mo, buhay ko ay nabago. Tanging ikaw lamang pabubunihan ko, purihin ang ngalan mo, o Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa banal na pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Panatilihin mo sa amin ang ginanap ng iyong dakilang pag-ibig upang kami makapamuhay ng matapat sa pakikisalo sa dulot mong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming bukal ng pagpapala, ang iyong pagbabasbas ay manaog nawang masagana sa iyong sambayanang gamanap ng paggunita sa pagkamatay ng iyong anak na siyang pagkabuhay ng nagtitiwala. Ang iyong pagpapatawad ay sumapit nawa sa tanan. Ang iyong pakikisamang maaasahan ay iyong ibigay. Ang pananampalatayang banal naway maging matibay. Ang kaligtasang walang maliw ay patatagin mong lubusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ating pong pagprosesyon ngayon, ginugunita natin ang paglilibing sa Panginoon. Sinabi natin sa ating pagpapahayag ng pananampalataya, sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Tunay ngang bahagi ng misteryo ng Pasko ni Kristo ang kanyang kamatayan at pagpanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Ipinahiwatig nito ang lubos na pakikiisa ni Kristo sa ating kalagayan maliban sa kasalanan. Ipinahahayag nito ang isang paanyaya para lumaya mula sa kasalanan at kamatayan. Ito na nga ang panahon na maririnig ng mga patay
ang tinig ng anak ng Diyos, at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Kung namatay tayong kasama ni Kristo, mabubuhay din tayong kasama Niya. Halina mga kapatid, at makiisa tayo sa kamatayan ng Panginoon, taglay ang pag-asang babangon din tayong kasama Niya. Ang inang nangungulila sa anak niyang nagdurusa ay nasa tabi ng krus. Maaari po magsiluhod ang lahat. Magsiluhod po. Sa talim pinaglagumsan, sa pagpanaw ni Jesus. Ang puso niya'y nasugatan, sa talim pinaglagusan, sa pagpapanaw ni Jesus. Sa lungkot, tikib ng luha, ang babaeng pinagpala na ina ng Diyos anak. Sus ng kapihatian, ang inang maaasahan, sa kanyang nilingan. Sinong hindi maaawa sa inang luha ng luha, sa anak niyang namatay. Sinong hindi magsisisi sa patunghay na mabuti, sa inang nalulumbay. Dahil sa pagkakasala ng lahat, kaya nagdusa ang ating manunubos. Agaw buhay na namalas, ng inaanglinga ng mahal niyang si Jesus. Ina naming iniibig, karamay kami sa hapis, sa pagpanaw ni Jesus. Puso namin dumaramay
sa tiniis ni Kristo. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa, kasama sa Kalbaryo. Mahal na Birheng Humaran, sa galak at kalungkutan, susunod kami sa iyo. Sa tiisin at tagumpay, sa krus at kaligayahan ng poong Hesu Kristo. Sa sugat ng manunubos, sa pagkapako niya sa krus, karamay niya kami. Ang hirap sa sanlibutan, sa langit may kasiyahan, kapag si Kristo'y katabi. Sa krus ni Jesus kasalo, kaya sa langit panalo ang karan